So hello no, ngayon ang pag-usapan nito tungkol sa hatred ng bawat tao. Kung tayo ay isang Kristiyano, kung tayo ay kumikilala sa Panginoon na nagkiklaim na tayo ay relihiyoso, kung nagkiklaim na tayo ay kilala or kilala natin ang ating Panginoon. Kung tayo ay isang Kristiyano na nangangarap na makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tanggapin natin si Kristo bilang Savior. Kailangan sundin natin kung ano ang sinasabi sa nakasulat sa Biblia, kung ano ang kautusan at kalooban ng Diyos upang tayo ay magiging ganap na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Marami kasi mga Kristiyano na nagkiklaim na sila ay mga Kristiyano. Makikita natin no, na mga sumasamba, nagpupuri doon sa Panginoon every Sunday. Pumapasok sa mga relini, pumapasok sa mga simbahan, kapilya, or ano paman. Ngunit, sa kanilang puso, mayroon silang galit or inggit sa bawat kapwa. So paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung itong mga kasalanan na ito na nakatago dito sa ating puso na iniisip natin na hindi mabubulgar kung hindi natin to bibitawan. Itong mga bagay na itong mga hatred or inggit sa kapwa or ano paman yung chismis or hatred, pride, hypocrisy na nandito sa ating puso, pag hindi natin to bibitawan, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi tayo or wala tayo, kumbaga hindi tayo angayan. No, hindi tayo angayan no, na magiging lingkod ng Panginoon. Kasi si Kristo, ang Panginoon, God is love. So kung God is love, kung ang Diyos ay pag-ibig, lahat tayo ay mag-iibigan. Kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano, tapos may galit tayo sa ating kapwa, may hatred tayo sa ating kapwa, inggit or ano paman, nagsinungaling tayo. Hindi tayo Kristiyano. Kung sinasabi natin ngayon na minamahal natin si Kristo, may galit tayo sa ating kapwa, may hatred tayo sa ating kapwa, may inggit tayo sa ating kapwa, nagsisinungaling tayo, at wala sa atin ang katotohanan. Kasi nga, kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano at mahal natin si Kristo at sumusunod tayo kay Kristo at sa kalooban ng Diyos, kailangan sundin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang kautusan ng Panginoon is love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung hindi natin ito magagawa, paano tayo magiging lingkod ng Panginoon? Paano tayo magiging karapat-dapat na tagasunod ng ating Panginoon? Kung tayo ay katulad ni Judas or ni Judas, na dito sa puso iba sa kanyang mga ginagawa. So pagsikapan natin na masynchronize yung ating puso at isip sa ating mga ginagawa at lumalabas sa ating mga bibig. Kasi kung ano ang nasa puso at isip natin, yan siya ring lumalabas sa ating bibig. Kung sinasabi natin na iniibig natin ang Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. Kasi kung sinasabi natin iniibig ko ang Panginoon, ngunit hindi natin iniibig ang kapwa natin at may hatred tayo, nagsisinungaling tayo. Alam nyo ba sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na walang natatago, na hindi nabubunyag? Yung mga sinisigaw nyo doon, yung mga binubulong nyo doon sa dilim, isisigaw yan doon sa rooftop. Lahat ng nakatago, mabubunyag. Kung dito yan sa puso mo, iniisip mo, nakatago yan, mabubunyag yan pagdating ng panahon. Kung tayo ay Kristiyano, kailangan ibigin natin ang kapwa natin. Kung nangangarap tayo na makasama ang ating Panginoong Hesukristo sa habang buhay at walang katapusan, ibigin natin ang ating kapwa. Iwasan natin ang manira doon sa ating kapwa, doon sa tago. Magchismis, iwasan natin kasi yan ang isa sa mga dahilan sa kasalanan, hatred, inggit, galit, puot, pride, hypocrisy. Yan yung mga kasalanan na nandito sa puso ng tao na siyang dahilan upang tayo mapalayo sa Panginoon at mapapalapit tayo doon sa impyerno, sa kamatayan. So ngayon, anong pipiliin mo? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo? Or sa kasalanan? Buhay na walang hanggan sa kamatayan? So pagsikapan natin na kung iniibig natin si Kristo, kung tayo ay Kristiyano, kung nangangarap tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Pagsikapan natin na masunod ang kanyang kalooban.
Kasi sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, kukunin niya tayo and judgment after that. Hahatulan tayo according sa ating mga nagawa dito sa mundong ito, mabuti man o masama. Kung tayo ay hahatulan according sa ating mga nagawa at nahatulan tayo dahil sa kasamaan natin, itatapon tayo doon sa impyerno. Ngunit kung hahatulan tayo at napatunayan tayo na not guilty, at nagiging matuwid tayo dahil nga sa pagsunod ng ating Panginoon, sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ayon mismo sa kanyang mga pangako sa nakasulat sa Biblia. So ito yung pagsikapan nating mabuti, na kung nangarap man tayo na ibigin si Kristo o nangarap man tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Kung nagkasala man sila sa atin ng ilang beses, kailangan matuto tayong mapatawad. Patawarin natin sila kung nagkasala man sila ng ilang beses. Kasi tayo rin, day after day, every hour, every minute, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Ngunit binibigyan pa tayo ng pagkakataon niya na magsisi at magbalik sa Kanya at pinapatawad sa ating mga kasalanan. So kaya ganun din ang ating gagawin sa ating kapwa kung nagkasala. Patatawarin din natin. Tulad ng tayo ay pinapatawad ng ating Panginoong Kristo at ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Kristo. No, so kung tayo ay nangangarap na gusto makapasok sa kaharian ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga salita. No, so hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.